Ibinahagi sa ulat na sa susunod na 2 buwan, maaari umano na mas madaming makitang aktibidad kung tungkol sa pagtutulungan ng dalawang bansa sa pagitan ng Estados Unidos at sa Pilipinas. Sa harap naman ng mga miyembro ng NBC, sinabi ni Carlson na ninanais ng Estados Unidos na gawin ang lahat ng posibleng maitulong sa buhay ng mga mangingisda. Aniya ay tiyak na makikipagtulungan ito sa Philippine Coast Guard. Sa bagay na iyon, sinabi naman ng ambasador sa mga mamamahayag sa naturang kaganapan ng magkasanib na pagpapatrolya ay kinakailangan upang kontrolin ang malawak na pag-aangkin ng bansang China sa South China Sea. Ang mga talakayan pangkatubigan sa pagitan ng Pilipinas at sa Estados Unidos. Well, kung bago ka pa lamang sa ating channel at interesado ka sa mga ganitong video na kung saan ay pwede ka makakuha ng mga kaalaman at impormasyon tungkol sa ilang mga bagay-bagay, i-click mo lamang subscribe at ang ating notification bell para palagi ka na-update sa tuwing may bago tayong inilalabas na video. Kaya naman, simulan na natin. Ibinahagi sa ulat na sa susunod na 2 buwan, maaari umano na mas madaming makita ang mga aktibidad kung tungkol sa pagtutulungan ng Estados Unidos at Pilipinas. Aniya ay bahagi ito ng programa na maaaring magpahusay sa mga pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Sa pagtugon sa katanungan ng ilang mga ambasador, sinabi ni Carlson ng pinagsanib puwersa na aktibidad sa katubigan ng Pilipinas at US ay napakahalaga para mapahusay ang kaligtasan at seguridad ng ating bansa. Sa harap ng mga miyembro ng NBC, sinabi ni Carlson na ninanais ng Estados Unidos na gawin ang lahat ng posibleng maitulong para sa buhay ng mga mangingisda. Aniya ay tiyak na makikipagtulungan ito sa Philippine Coast Guard. Sa bagay na iyon, sinabi ng ambasador sa mga mamamahayag sa naturang kaganapan na magkasanib na pagpapatrolya ay kinakailangan upang kontrahin ang malawak na pag-aangkin ng bansang China sa South China Sea. Ang mga talakayan sa hinaharap na kooperasyon pangkatubigan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos kabilang ang posibleng magkasanib na pagpapatrolya sa West Philippine Sea ay sinagawa. Ayon naman kay Manila Ambassador Jose Manuel Valdez, noong araw ng Martes sa isang panayam sa gitna ng Makati Business Blog Board Meeting, sinabi nito na ang Joint Patrol kasama ang US ay kabilang sa mga bansa na patuloy na pinag-uusapan ng mga opisyal ng mga pangdepensa at foreign affairs ng dalawang bansa mula na maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panunungkulan noong Hunyo taong 2022. Unti-unting itinakda ng Pilipinas ang tungkol sa muling pagpapatibay sa mahigit 50 taon na pakikipagtulungan nito sa Estados Unidos. Samantala, ang hinalinhin naman na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay naging tasahan sa hindi pagsang-ayon sa pakikialam sa Washington habang nililigawan ang magagandang biyaya ng Beijing sa pag-asa ng pamumuhunan ng China at mga koneksyon nito sa South China Sea. Sa ngayon ay wala pa ding reaksyon ang bansang China sa diskarte ni Marcos. Kumilos naman ang Beijing ng hindi makaraniwang pagpigil bilang tugon sa kamakailan na pagbisita ni US Vice President Kamala Harris sa Maynila at higit sa lahat sa Palawan noong araw ng Nobyembre. Isang maliwanag na kaibigan sa maniobra ng militar ng China pagkatapos ng pagbisita ni Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan noong nakaraang taon lamang. Gayunpaman, ang pinakamalaking pag-unlad sa West Philippine Sea ay nagpapakita ng tugon ng bansang China ay maaaring hindi kasing init ng dati. Sa isang forum naman, sinabi ng inorganisa sa Albert Del Rosario Institute. At nagtapos kamakailan, ipinakita ni US Air Force retired Colonel Raymond ang mga satellite image na mula sa Project Misuyo ng Gordian Knot Center na nagpapahiwatig ng isang konfrontasyon sa pagitan ng Chinese Coast Guard at ng Philippine Navy. Ang pag-agaw na sinabing state run ng Pan News na nangyari noong araw ng Sabado ay isang pangbihirang hakbang mula sa Vietnam laban sa mga makapangyarihan na kapitbahay nitong bansa na maaaring magpataas ng puot sa pagitan ng Beijing at Hanoi.
Samantala inakusahan naman ng mga militar ng Vietnamese noong nakaraan ang mga otoridad ng China dahil sa panggigipit at pag-atake sa kanila habang nasa karagatan. Samantala noong Mayo naman nitong nakarang taon, nagbanggaan ang mga barko ng China at bansang Vietnam habang sinusubukan ng Beijing na magtayo ng oil rig sa South China Sea. Samantala inilabas naman ng Vietnam ang footage sa isang kinikilalang Chinese ship na bumangga at nagpalubog sa isang Vietnamese fishing boat. Noong February, nag-deploy naman ang bansang China ng mga surface-to-air missile sa Hudi Island. Bahagi na rin ito ng Paracel Chain na inaangkin din naman ng bansang Vietnam at bansang Taiwan na kinagalit naman ng dalawang bansa. Samantala iniulat naman ng isang sources na inagaw ng Vietnam Coast Guard ang barko na sinasabing may dala ito ng 100,000 na litro ng diesel oil. Sinabi ng mga ito na ang tripulante ay umami na sila ay pumasok ng husdo sa Vietnamese waters upang mag-refuel ng ilang pang mga Chinese boat na iligal na nangingisda sa karagatan ng South China Sea. Ang China ay meron ding pare-parehong mga inaangkin katulad sa bansang Malaysia, Brunei, Pilipinas at Japan at sa iba pang mga isla sa rehiyon. Tinagdi naman ito ng isa pang programa kung saan ginamit ang red sand para mabawi ang mga maliliit na isla o coral reef para gawing base militar sa pinag-aagawang tubig. Ang hakbang ay nagpagalit sa US at naging isang mahalagang punto sa panahon ng presidential campaign noong taong 2016. Samantala nangako naman ang Washington na lilipad at maglalayag sa lugar upang tutulan ang mga pagpapalawak ng militar ng bansang China na nagbabala naman ang mga marine meteorologists na ang Beijing ay nagdudulot ng mabilis na pagkasira ng ilan pang mga beadbirds ng coral reef sa ating mundo. Samantala, ang 12 taon na pag-uusap ay inayos ng Indonesia at Vietnam ang kanilang alitan sa hangganan pang dagat noong December 23. Ang kasunduan naman ay nagpapatigil sa matagal ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kasamang palad, dito ay malamang na magpapataas ng galit ng China. Inangkin naman ng China ang bahagi ng lugar na pinagtatalunan ng Indonesia at Vietnam. Ang Indonesia at China naman ay nagpasya sa kanilang pagtatalo sa hangganan alinsunod sa United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLOS. At sa gayon ay tinatanggihan ang mga pag-angkin ng China sa historic grip sa lugar, kaya naman ang kasunduan ay isang mahalagang hakbang tungo sa United Front sa mga katabing bansa ng China sa mapayapang paraan. Sinabi ng Indonesian Asian Justice Initiative sa Reuters na pinapakita ng datos ng tagapagsubaybay ng barko ng pandigma ng bansang China ang CCG-5101, partikular na sa Tuna Black Gas Field at sa Chin South Boiled Gas Field mula noong ika-30 na buwan ng Disyembre. Samantala hindi din naman nagbigay ng komento ang tagapagsalita para sa Embahada ng China sa Jakarta. Ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ay nagbibigay ng mga karapatan sa paglalayag sa mga sasakayang pandagat sa pamamagitan ng EEZ. Ang aktibidad na ito ay pagtapos ng isang kasunduan sa EEZ sa pagitan ng Indonesia at bansang Vietnam at pag-aproba mula sa Indonesia na bumuo ng Tuna Gas Field na may kabuuang tinatansyang pamumuhunan na higit na $30 bilyong hanggang sa pagsisimula ng produksyon nito noong taong 2021 pa. Ang mga sasakayang pandagat na mula sa bansang Indonesia at China ay nagtapatan sa loob ng maraming buwan, malapit sa isang submersea na mahusay na gumaganap ng tagapagtatasa sa Tuna Black. Noong mga panahon na iyon ay hinimok ng bansang China ang Indonesia na hinto ang mga pagbabarena na sinasabing ang aktibidad ay nangyari sa teritoryo nito. Sinabi naman ng pinakamalaking bansa sa Timog Silangang Asya na sa ilalim ng UNCLOS, ang katimugan dulo ng South China Sea ay ang eksklusibong economic zone at pinangangahalagahan nito ang lugar bilang North na Tuna Sea noong taong 2017 pa. Samantala tinatanggihan naman ito ng China na sinasabing ang maritime area na sa loob ng mga lawak na pag-aangkin ng teritoryo sa South China Sea na minarkahan ng Hugis U9 line. Isang hangganan na ayon sa permanent form ng arbitration ay walang legal na batayan noong taong 2016. Sinabi ng mga opisyal ng Indonesia na hindi ito nababahala tungkol sa pagkakaroon ng barko ng pandigma ng bansang China
sa Natuna Sea. Samantala nagpadala naman ang Jakarta ng mga barko at isang patrol aircraft sa lugar upang subaybayan ang paggalaw ng sasakyang pandagat ng bansang China. Ngunit sinabi ng hepe ng Navy na ang lahat ay kontrolado. Gayunpaman ang mga analista ng bansang Vietnam ay nag-aalala sa presensya ng Chinese vessel na maaaring magudyat ng matagal na standoff sa bagong demarcated maritime boundaries noong nakaraang buwan. Sa pagtatapos ng pag-uusap ang bansang Indonesia hinggil sa mga hangganan ng eksklusibong zone ng mga pang-ekonomiya na nasa loob din ng 9-dash line na ginagamit ng Beijing para i-demarcate ang tinatawag nito na karapatan sa halos na 70% ng naturang katubigan. Nagbigay na ng go signal ang bansang Germany na magpadala ng Leopard 2 A6 tanks sa bansang Ukraine matapos ang ilang buwan na pagpipigil nito, na kung saan ay pumayag na din ang Berlin na magbigay lisensya sa ibang mga bansa kagaya na lamang ng Poland at Finland na export ang German-made tanks. Poland's Prime Minister says he has now formally requested approval. Żołnierzy ukraińskich. Mateusz Morawiecki says Poland and other nations are already training Ukrainian soldiers to use the tanks. Niemcy zwlekają, kluczą, działają. He accused Berlin of delaying and dodging on the decision. Samantala ilang linggo na din ang mga nakakalipas na magboluntaryo ang bansang Poland na magpadala ng 14 na mga tangke para sa mga lumalaban na militar ng bansang Ukraine. Ngunit hindi ito natuloy sa kadahilanan sa hindi pagsang-ayon ng Berlin. Karaniwan kasing kumukuha ng lisensya ang mga bansa sa Germany bago bumili o mag-export ng mga armas sa ibang mga bansa. Gayunpaman ay iniulat naman ng German media noong araw ng Martes na magkakaloob ng pamahalaan nito nang hindi bababa sa 14 na Leopard 2 A6 tanks mula sa mga stocks ng German Army. Batay sa ulat ay mas mabigat ang mga Leopard 2 A6 tanks at mabilis kaysa sa mga maraming tangke na mayroon ang hukbong militar ng Russia. Game changer aniya ang Leopard 2 tanks. Ayon sa pinuno ng opisina ni President Volodymyr Zelensky na kung saan ay makakatulong naman ang mga ito upang maitaboy ang mga Russian forces. Samantala base naman sa isang bagong US government sources, pinaplano din ng Estados Unidos na magpadala ng mga A1 tanks. Subalit ayon naman sa ambassador ng bansang Russia sa Amerika, panibagong blades of provocation ng kanlurang bansa ang mga hakbang na ito. Samantala nagbigay din naman ng pahayag ang Kremlin at nagsabi hindi mababago ang sitwasyon dahil sa mga bagong sandatang matatanggap ng bansang Ukraine. Samantala ilang oras naman matapos na inanunsyo ng bansang Germany na magpadala ito ng 14 na Leopard 2 A6 tanks sa bansang Ukraine. Sumunod naman dito ang Amerika na magpapadala naman ng 31 mga matitinding battle tanks para sa Kyiv. Samantala dating iginiit naman ng bansang Germany na hindi ipapadala ang kanilang mga Leopard tanks maliban na kung magkakaloob din ng mga tangke ang bansang Amerika sa Ukraine.